Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nainis ng husto si Tristan habang sinasabi na, bakit mo siya dindepensahan, Yvonne? Sinabi niyang peke ang godly pill na yon. Huwag mo na siyang pagtakpan. Napasimangot dito si Julian. Siya ang in charge sa pagpapanatili ng kaayusan sa auction. Kung ibang tao lang ito, agad na nila itong sinamahan palabas ng hall. Pero ito ay walang iba kundi si Yvonne na nagmula sa pamilya Young. Kaya mas pinili niyang maniwala rito. Nakangiti siyang tumango at sinabing, sige, kung nagbibiruan lang kayo, maaari bang panatilihin natin ang katahimikan sa paligid? Pero noong paalis na si Julian, mahinang sinabi ni Daryl na, Emma Roger, wala nang bisa ang godly pill na nakadisplay ngayon sa auction, hindi nyo na dapat pang ibenta ito. Dito na napalingon ang lahat kay Daryl. Wala na siguro sa kanyang sarili ang lalaking ito. Paano magagawa ng isang malaki at eksklusibong auction na gaya nitong magbenta ng isang walang bisang pill? Napatigil sa paglalakad si Julian at napatanong ng, ano ang sinabi mo? Dito na napuno ng pagkabagabag si Yvonne. Hinila niya ang damit ni Daryl at nagmakaawang, tumigil ka na sa pagsasalita, Daryl. Nagtitiwala si Yvonne kay Daryl sa pagkilatis ng mga antike, pero ano ba ang alam nito sa pagpapalakas? Nagawa na niyang kumbinsihin si Julian na biro lang ang lahat ng ito, pero noong magsalita na si Daryl. Isa na itong bagay na mahirapan siyang ayusin pa. Subukan mong sabihin pa ito ulit. Banta ni Julian. Dahan-dahang tumayo si Daryl, seryoso niyang tiningnan si Julian at sinabi ko na wala ng epekto ang godly pill na yan. At ang sinumang iinom nito ay maaari nang mamatay. Wala na itong epekto. Ngumiti rito si Julian nang hindi nagbibigay ng kahit anong sagot, nalalamig lang nitong sinabi na, wala akong pakialam kung sino ka pa, maaari bang umalis ka na sa lugar na ito. Hindi niya hahayaang gumawa ang kahit na sino ng gulo sa auction na ito. Hindi mapakaling napakagat si Yvonne sa kanyang labi, habang nagmamakaawa kay Julian, nagmamakaawa po ako mo Roger, kumalma po kayo. Wala siyang kahit na anong alam tungkol sa pagpapalakas, kaya nagawa niyang magsalita ng ganyan. Ako na po ang humihingi ng tawad para sa kanya, huwag niyo na po siyang paalisin. Miss Young, ako, natitigilang sinabi ni Julian. Ang mga Young ay isang pamilyang bihasa pagdating sa mga antike. Natural lang na magpalitan ng mga regalong antike ang mga miyembro ng pamilyang kabilang sa itaas na bahagi ng lipunan, kaya natural lang na mag-cruise ang kanilang landas ng mga Young. Kaya kung hindi niya papakinggan ang pagmamakaawa ni Yvonne, maaaring magiwan ito ng masamang impresyon sa pamilya Roger, sa susunod na mag-cruise muli ang kanilang mga landas. Nakita niya rin ang nakaupong si Dax Sanders na katabi ni Daryl. Paano niyo nagawang makipagkaibigan kay Daryl? Isa ring kagalang-galang na pamilya ang mga Sanders na hindi magagawang bastusin ng kahit na sino. Kaya tumawa na lang si Julian at umalis kasama ang kanyang mga bantay. Matapos makita ang mga nangyari, buong hinanakit na sumigaw si Tristan, bakit mo nagawang magmakaawa para sa lalaking ito, Yvonne? Punong-puno lang siya ng kalokohan, kaya dapat lang napalabasin siya rito. Napakagat na lang sa kanyang labi si Yvonne. Kahit na gusto niya si Daryl, kailangan rin niyang sabihin ang mga salitang ito. Sa mga ganitong klase ng mga event, kinakailangang magingat ng kahit na sino sa kanilang sasabihin. Kaya kung wala lang siya rito, siguradong hindi lang papalabasin ng mga ito si Daryl, makakatanggap din siya ng pambubugbog mula sa mga Roger. Habang nag-iisip, bumulong siya ng, huwag ka nang magsalita Daryl. Hinding-hindi magbebenta ng mga peking bagay ang auction na ito. Napakataas na ng reputasyon ng Roger's Auction, matapos itong idaos nitong mga nakaraang taon. Kaya sa sandaling mapalabas ka rito, sino na ang tutulong sa aking tumingin ng mga antike? Hindi makakailang mataas ang EQ ni Yvonne. Kahit na hindi natuwa si Julian kay Daryl, agad pa rin siyang kumalma nang marinig ang mga sinabi ni Yvonne. Sa totoo lang, sa sandaling mapalabas si Daryl sa lugar na ito, hindi na niya alam kung kailan na niya muling makikita si Yvonne. Hindi na nagsalita pa tungkol sa bagay na ito si Daryl. Dito na mas tumindi ang pagbibid ng mga bisita. Walang sinuman ang naniwala kay Daryl nang sabihin niyang wala ng bisa ang nakadisplay appeal. 5 bilyon mula sa lalaking naroroon. Sigaw ng auctioneer. Dito na tuluyang namangha ang lahat. 5 bilyon.
Paano magagawang maibenta ang isang piraso ng pil sa halagang 5 bilyon? Agad na nag-focus ang mata ng lahat sa matandang lalaki na nakaupo sa unahan. Nakasuot ito ng Chinese jacket at bastong may nakaukit na ulo ng dragon sa tabi. Nababalot ng kulay puti nitong buhok ang lalaki na mukhang nasa kalagitnaan na ng 6 na puas, pero punong-puno pa rin ito ng sigla sa kanyang katawan. Naglabas din siya ng isang malalim at malakas na aura, kaya malinaw na hindi lang siya isang ordinaryong tao. Grabe, ganito pala talaga kamahal ang isang godly pill. Dapat lang na gumawa pa ako ng mga ito sa libre kong oras, isip ni Daryl. 5 billion, going once, going twice, going thrice, sold. Sa lalaking nasa harapan, sigaw ng auctioneer. Nabalot muna ng katahimikan ang buong hall bago umingay nang magsimula ang napakalakas na palakpakan ng lahat. Palihim na iniisip ng lahat kung paano nagawa ng lalaking ito na gumastos ng 5 bilyon para sa isang godly pill. Siguradong isa ito sa pinakamakapangyarihang mga tao sa kanilang bansa. Pero mukhang hindi pamilyar ang kanyang mukha sa lahat, at hindi rin siya kabilang sa mga sikat na tao sa business world. Agad na ibinigay ng auctioneer ang godly pill sa matandang lalaki. Napuno ng pagkasabik ang matandang lalaki nang sabihin nitong, 0 taon. 10 taon. Magagawa ko na ring makaalis sa level 5 Master General at makapasok sa domain ng Master Marquis. Ano? Level 5 Master General. Agad na napapigil hininga ang lahat. Isa ng level 5 Master General ang matandang lalaki na ito. Gaano nga ba siya kalakas? Isa ng senior sister sa sekta ng Emmy si Megan. Na-stock ito sa level 5 ng Master Domain, at sa tulong ng ibinigay na godly pill ni Daryl ay nagawa na rin niyang tumungtong sa level 1 ng Master General Domain. Maraming mga cultivator sa mundo, pero ang karamihan sa mga ito ay nasa master level pa lamang. Ang pagsasanay at pagpapalakas ay masyadong mahirap para sa kahit na sino, kaya maging ang pinakamahuhusay sa kanila ay nai-stop sa ika-5 level ng master domain sa buo nilang mga buhay. Pero nagawa ng matandang lalaki na itong maging isang level 5 master general. Masyado itong kamangha-mangha. Congratulations, Lolo! Sigaw ng isang dalaga. Isa itong napakagandang dalaga. Nasa 18 o 19 na ang isang ito na mayroong napakagandang itsura habang suot ang isang napakahabang dress. Napakaswerte ng matandang ito na magkaroon ng isang apo na kagaya ng dalagang iyon. Tumango naman dito ang matandang lalaki at pagkatapos ay agad niyang ininom ang ibinigay sa kanyang godly pill. Ano? Hindi na siya makapaghintay pa. Napuno ng inggit ang tingin na ginawa ng lahat sa matandang babae. Sa pamamagitan ng pill na ito, magagawa na ng matandang lalaki na maging isang Master Marquis. Masyado nang out of this world ang domain na ito. At masyado ring pambihira para sa kahit na sinong masaksihan ang pagtawid ng isang cultivator sa level na ito. Sumimangot sa kanyang nakita si Daryl. Nag-aalala siya na baka may mangyaring hindi maganda sa matnada. Malakas namang nangasar si Tristan ng, hindi ba't sinabi mo na walang bisa at delikado nang inumin ang pill na ito? Mukhang ok naman ang matandang iyon. Talagang sasabihin ng isang naiingit na taong kagaya mo ang lahat dahil hindi mo lang maabot ang mga bagay na kagaya nito. Natawa rito ang ilang mga tao. Dad. Dito na biglang namutla ang mukha ng matanda habang bumabagsak sa sahig. Lolo! Sigaw ng nagulat nitong apo. Agad na nagkagulo ang lahat sa loob ng auction hall. Paano itong nangyari? Nakatawid na dapat siya sa susunod na domain, pero bakit siya nawala ng malay? Nagulat dito ang lahat. May isang tao na tumuro kay Daryl at sinabi ng isang ito na wala na raw ang bisa ng pill na yon. Dito na tumingin ang lahat kay Daryl. Sinabi niya nga kay Julian ang bagay na ito kanina. Naguluhan din dito si Tristan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita. Nagagawa kayang makita ni Daryl ang hinaharap? Impossible. Wala na siyang ibang kayang gawin kundi maging pabigat sa pamilya Lindon. Kaya ano ba ang alam niya tungkol sa bagay na ito? Isa lang itong coincidence. Nanginig din sa kanyang pwesto si Yvonne sa mga sandaling ito. Nagulat siya ng husto kay Daryl. Gaano karaming lihim ba ang itinatago nito sa lahat? Dali, tulungan ninyo kami. Sigaw ng dalagang nakaluhod sa tabi ng kanyang lolo. Pinaligiran sila ng maraming tao pero walang sino man ang tumulong sa kanila.
Ninenerbyos namang lumapit si Julian nang tanungin niya ang dalaga ng, "Miss, mayroon bang kahit na anong sakit ang iyong lolo?" "Ano ang sinabi mo?" Nanlalamig na tingin sa kanya ng dalaga. Agad itong naglabas ng isang nakakatakot na aurang kumalat sa paligid. "Hindi kailanman nagkaroon ng sakit ang aking lolo. Siguradong dahil ito sa pill na ibinigay niyo sa lahat, huwag na huwag mong susubukan na takasan ang ginawa niyong ito kay lolo." Nagbabantang sinabi ng dalaga. Nagulat ang lahat dito, paano nagaw ang isang dalagang kagaya niya na magkaroon ng napakalakas na aura? Isang binatang nakasuot ng suit ang lumapit sa komosyon. "Ano ang nangyari?" tanong nito. Ang lalaking nagtanong ay walang iba kundi si Zack Roger, ang panganay na anak ng pamilya Roger. Siya ang nagmanage sa buong auction na ito. Matapos makita si Zack, agad na nakahinga ng maluwag si Julian, habang sinasabing, nawalan ng malay ang lalaking ito, Zack. Pinagpipilitan ng dalagang ito na dahil daw ito sa godly pill na ina-auction natin kanina. Sumimangot si Zack at nanlalamig na tumawa sa babae, habang sinasabi na, "Miss, naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon, pero nakasisiguro kami na genuine ang mga item na hinahanda naming para sa auction na ito." Ilang taon nang idinaraos ang Rogers auction, at wala naman itong naging kahit na anong issue noon. Kaya kung mahihimatay man ang lalaking ito, siguradong dahil ito sa kanyang kalusugan. Si Zack ang pinakamatandang anak ng pamilya Roger, kaya wala itong kinatatakutan na kahit sino. "Manahimik ka na at tulungan ang lolo ko. Sa sandaling may mangyari sa kanya, ako na mismo ang tatapos sa inyong mga Roger." Nagbabantang sinabi ng dalaga. Kahit na hindi malakas, malinaw na narinig ng lahat ang sinabi ng dalaga. Agad silang nanginig sa takot matapos marinig ang mga salitang ito. Gaano ba talaga kalakas ang cute na dalagang ito? Tumawa si Zack at sinabing, "Walang magandang maidudulot ang pagbabanta mo sa akin. Bilang manager ng auction na ito, naiintindihan ko ang nangyari sa lolo mo, pero wala na kaming magagawa kundi tumawag ng ambulansya. Gusto mo akong pagbantaan, masayado ka pang bata para." "Ano?" Agad na napatigil sa pagsasalita si Zack. Dito na niya nakita ang isang gintong token na ipinakita ng dalaga sa kanya. Agad siyang bumagsak sa kanyang nakita. Nanginig siya sa takot at agad na humingi ng tawad sa dalaga, "Patawarin niyo po ako. Masyado akong naging bulag para hindi makita ang bagay na ito." Agad na nagbago ang kanyang trato sa loob ng isang iglap. Nanlalamig namang sumagot ang dalaga ng, "Isa ng level 5 Master General ang lolo ko, masyado nang malakas ang katawan niya para magkasakit. Kaya sa sandaling may hindi magandang mangyari sa kanya ngayong araw, sisiguruhin kong mabubura ang pamilya Roger sa mundong ito." Naiintindihan ko po talaga." Tango ni Zack bago sumigaw ng, "Doktor! Dalian mo, iligtas mo ang lalaking ito." "Ano? Bakit ganito kabilis na nagbago ang kanyang trato sa dalagang iyon?" Agad na napatingin ang lahat sa token na hawak ng dalaga. Gawa ito sa purong ginto na nagpapakita ng parang totoong nakaukit na imahe ng mga tao at halimaw. Sino ba ang dalagang ito para ilagay sa ganoon kababang level ang mga Roger? Napasimangot dito si Daryl. Hindi niya inakalang marami pala silang kasamang mga naglalakasang tao sa auction na ito. Hayaan niyong tingnan ko ang lagay niya. Isang payat na imaheng nakasuot ng high heels ang lumapit kay Jack. Siya ay walang iba kundi si Shelley Sullivan, ang Chief of Staff ng ospital. Kilala siya bilang miracle healer ng Donghai City. Tumawag si Zack ng ilang mga medical staff para magbantay sa auction sa sandaling magkaroon ng medical emergency ang sinuman sa kanila. Dahil wala naman siyang ginagawa ngayong araw, napagdesisyonan ni Shelley na magpunta rito. Nakastandby siya sa backstage. Hindi niya pinansin ang kahit na anong nagaganap sa auction habang naglalaro sa kanyang cellphone. Pero nang marinig niyang may tumawag ng doktor, agad siyang lumapit kasama ang ilang mga nurse. Napangiti si Daryl nang makita siya si Shelley. "Maraming salamat sa pagpunta mo rito, Chief Shelley. Tingnan mo na ang lagay ng lalaking ito," puno ng tensyong sinabi ni Zack. Nang dumating si Shelley, agad nang nakahinga ng maluwag si Zack. Dahil sa sandaling may mangyaring hindi maganda sa matanda, hindi magagawa ng pamilya Roger na akuin ang responsibilidad sa pagkamatay nito. Ginamit ni Shelley ang kanyang stethoscope sa matandang lalaki. Pagkatapos ng 1 minuto o higit pa, sumimangot siya at sinabing, "Kung titingnan ko ang lagay niya, mukhang nakainom siya ng isang expired o pangit na gamot."
Nagresulta ito sa isang pagbabara sa kanyang utak na nagpahinto sa paggana ng kanyang katawan. Walang sinabi na kahit ano ang dalaga habang tumititig kay Zack. Siguradong dahil ito sa godly pill na ininom ng matanda. Dito na nag-usap-usap ang mga tao sa paligid, dahil pala talaga ito sa natanggap ng godly pill ng matanda. Halos mangyak-ngiyak si Zack nang magmakaawa ito kay Shelly. Nagmamakaawa ako sa iyo, Chief Shelly, iligtas mo ang matandang lalaki na ito. Sa sandaling may mangyaring hindi maganda sa matandang lalaki, siguradong ito na ang katapusan ng kanilang pamilya. Iniling naman ni Shelly ang kanyang ulo at sinabing, napakakomplikado na ng kasalukuyan niyang sitwasyon. Kulang ang mga medical supply na nandito ngayon at masyado ring kaunti ang aking mga tauhan. Ang pinakamagandang gawin ay dalhin siya sa ospital kung saan magagawa ko siyang operahan, pero huli na ang lahat para rito. At kung titingnan ang kasalukuyan niyang kondisyon, nasa 0% na lang ang magiging success rate ng gagawin kong operasyon sa kanya. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.